Grabe namang edit yun, boss. What a transition! At dito guys, nagteka lang muna ako kasi kukuha muna ako dyan ng gunting kasi di ka mabuksan eh. At yun, di ba ang bilis? At dito guys, napasabi na lang ako ng oy, legit boy, box pa lang. Diba guys, baka sa boses ko na hindi ako na-scam. At dito guys, tamang gupit lang ako dito. Tadan! At dito guys, unang tatambad sa atin yung libreng stand. Aray ko, ang labo pa nga. Stand. At di kita. Yun oh, blue na blue yung box ng WRM V11. At dito nga guys, tamang tanggal lang ako ng plastic wrap sa V11 natin. Anong natin? Akin lang yun boy, ako bumili niyan. Pero kung trip mo bumili ng V11, lalagay ko na lang yung link dyan sa baba. At dito guys, ASMR muna. Bugs. Oh. Nice. May paganto na sila. Yun. Parang ano lang, bitin lang siya. At yun nga guys, makikita nyo naman dito, bago na ang ating display box sa V11. Di na siya katulad nung sa V10 saka sa V9. At i-unbox pa ba natin tong accessories box ng V11? Parehas lang naman yan eh. Pero sige guys. Joke lang yun, wala ako na pera na ngayon. Wag na guys. Parehas lang naman yung sa V10. Yung tools na parang battle axe ba yun? Tawag nila doon. At dito nga guys, binubuksan ko na sa box yung cube. In case lang kung bulag kayo. Pero kung may mata kayo, kitang-kita nyo naman, di ba? Ang kulit ng base ng box ng B11. Naalala ko dyan guys yung box ng Gun 11 M Pro. At nga pala guys, yung surface ng cube natin is parehas lang sa V10. Except guys dito, sa WRM B11 natin, bumalik ulit yung MOU sa primary internal. O kulay puti yung loob ng cube. At nga guys, trivia lang. Yung huling gumamit ng primary internal sa WRM ay yung WRM 2021. Hoy, bumalik ka na sa pagre-review ng WRM B11. At ayun nga guys, first turn ko dito guys, napaka-smooth. Aray ko. Napakasarap niya i-turn guys. Partida, wala pang lube yan ha. Paano pa kaya kung meron na? Out of the box, ibang iba siya sa V10. At ayun nga guys, yung impression ko dito sa cube na to. Unang turn pa lang guys, sobrang ibang iba talaga yung feel niya sa V10. Gaya nga guys ng sinabi ko kanina. Man, napaka-smooth talaga niya pre. Tapos yung pag-turn ko sa cube, tuloy-tuloy siya. Yung sa V10 kasi guys, out of the box, mabilis talaga siya. Pero may part na pag-turn mo sa cube, parang may nagpapabagal guys, ganun. Ewan ko lang guys ha, based on my experience kasi yun sa akin guys. Pero guys, yung feeling na yun, nawala naman siya guys, mga 100 sa ata ginawa ko dun bago mawala yung feeling na yun. At feeling ko dun guys dahil siya sa dragon scale pattern ng MOU. Kasi guys, yung pinakaunang experience ko nun, nung unang turn ko sa RS3M 2022 or yung Super RS3M, kumbaga sa makina guys, kailangan muna magpainit bago makita yung tunay na potential ng isang cube. At dito nga guys, persolve ko dito sa cube na to. Sorry guys, nawala sa frame yung cube. At ayun nga guys base sa unang solve ko, mabilis siya pero hindi ganun kabilis na sobrang wild na wild. Ayun kita nyo guys, nakakapag-algorithm ako dito ng matino. At nga pala guys, yung magnet nitong B11, medyo nararamdaman ko dito yung click ng magnet. Ayun perfect yung M-slice. Tapos guys, may issue ako doon sa V10. Kasi guys, may mga weird catches kasi yung cube na yun. Pero guys, nakapag-adjust naman yung kamay ko doon. It takes time lang talaga guys. Pero guys, dito sa V11, medyo nabawas-bawasan yung ganun. At dito nga guys, sinanggal ko na yung center cap ng cube. At yung dual adjustment system niya guys, parehas lang siya nung sa V10. At dito nga guys, ewan ko kung nakikita nyo yung settings ng cube. At nagulat ako na naka 3.3 yung settings niya. Kasi guys, kung sa V10 mo ginawa yung settings sa 3.3, wala guys, sobrang tight niyan. Pero guys, dito sa V11, para sa akin guys, medyo flexible pa nga to eh. Sa V10 ko guys na setting, naka 1 yung tension niya, tapos yung spring naman niya is naka 2 lang. Kasi guys, para sa akin, yung pag inito mo yung tension niya, napaka-tight na nun para sa akin. At dito nga guys, habang tinatanggal ko yung edges niya,
Ayun guys, so kita nyo ba? Yung cup ng V11 natin, parang bumuka siya sa pagkakakabit. Para sa akin guys, ito rin yung downside ng cup design. Minsan guys, nakaka-apekto yun sa performance ng cube. Pero guys, sa mga casual solves ko naman, hindi siya nakaka-apekto. Siguro sa pagpwersa ko sa pagtanggal ko ng edges, kaya bumuka siya. At ayun siguro guys, yung rule number 1, wag na wag mo ipilit tanggalin yung edges ng cube. Kung ayaw mo masira yung cube. At dito nga guys, yung tension ng cube natin is nilagay ko sa pinaka lowest para matanggal yung edges. At dito nga guys, tinetesting ko yung mga cup ng edges ng WRM V11 natin. At tignan nyo to guys, ayun lang. Mukhang hindi siya guys sa pilit na pagtanggal ng edge. Mukhang sa mismong cube na talaga yung problema niya guys. Oh, delikado to. At ayun nga guys, maririnig nyo yung boses ko. Ayan guys, yung raw na reaction ko about sa cube na to nung nalaman ko ng ganyan ngayong cube. Medyo hindi polish guys yung pagkakagawa ng cube na to. At dito nga guys, pinakita ko yung itsura ng mga pieces niya. Focus mo, yan. Ayan siya guys, so kamukha niyo yung sa V10, pero primary internal lang yung gamit nila. Tapos ako nga pala guys, di ko pa nasasabi sa inyo, pero halata nyo naman na visible yung magnet ng B11 natin compare sa V10. At dito nga guys, testing ko rin guys na kutkutin yung corner pieces ng B11 natin, kung aangat ba siya o hindi. At ayun nga guys, hindi siya umangat. Mabuti naman. Mukhang sa edge part lang nga tayo may problema sa kanya. At dito guys, another solve ko. Uy, grabe naman yun. Napaka-smooth ng algorithm nun At dito nga guys, sa part na to, ginawa ko yung aking WRM V10. At dito nga guys, pinakita ko yung settings ng V10 ko na nabanggit ko na rin naman kanina. Na 1 yung tension, tapos 2 yung spring compression. Ayun guys, so kita nyo ba yun? Ayun yung hindi ko nagugustuhan sa V10 Yung kahit napakaliit na corner cut lang, parang nabablock pa siya. Tapos dito naman, maayos naman yung corner cut niya. In short guys, na hindi consistent yung performance ng V10. At yun guys, dito na nagtatapos yung pag-review ko sa WRM V11. At marerecommend ko ba sa inyo to? Ang aking atang utay ay... Yes sir! Pero magpapakatotoo ako. Medyo ayaw ko talaga ng yung cup design. Tapos lalo na guys, naka-primary internal tayo. Dito guys sa V11. Bukod guys sa issue na nabanggit ko kanina. Itong issue na to guys sana guys hindi siya maka-apekto sa performance ng cube. At bukod nga dyan guys, medyo nakakairita siya once na matuyo yung mga loob na nilagay mo sa cube. Talagang kitang-kita mo guys yung parang libag-libag niya sa gilid-gilid ng cube. At kung maselan kayo sa mga ganon, medyo mahirapan ka sa paglilinis ng cube na to. Para lang matanggal yung mga libag-libag sa gilid-gilid, kailangan mo tanggalin yung mismong cup ng cube. Pero kung WRM V11 na special edition naman yung binili mo, goods na yan kasi black internal na yan Hindi na mahalata yung mga libag-libag mula sa loob na natuyo. At yung mga ganyang bagay guys, galing yan sa mismong preference ko sa isang cube. Pero performance wise, solid na tong cube na to. Pero nakukulangan ako dito guys. Nakukulangan ako ng ball core. Wala ayun lang kinaya ng budget ko. Kaya guys, kung bibili kayo nitong cube na to, yung marerecommend ko guys, kahit yung 8 magnet ball core lang guys, kunin nyo. Goods para lang guys na sigurado na stable yung mismong cube. Gumawa kasi ako guys dito ng hand solve sa cube na to. At kailangan niya talaga guys ng extra magnet mula sa ball core. Para guys, sure ka sa bawat turn mo sa cube na to. At ayun nga guys, kung nakumbinsi kitang bumili ng cube na to, pindutin mo lang guys yung link dyan sa baba. Kasi guys, legit dyan yung shop na yan. At nga pala guys, para sa normal WRM V11, meron siyang 4 na version. Itong ina-unbox ko ngayon, yung standard version. At itong standard version na to, meron din siyang UV coated. Tapos guys, yung sumunod dyan is yung 8 ball core na naka-spring at UV coated na rin yun. Tapos naman guys, yung pinaka-highest variant niya is yung 20 magnet ball core niya na naka-UV coated na rin yun. At imbis na spring yung gamit, gumagamit na yun guys ng maglev technology.
Pero guys, yung pinaka-recommended ko dyan is yung 8 ball core. Mabilis na mismo yung cube eh. Tapos gusto mo pa mag-leb? Wala na guys. Baka sa sobrang bilis ng turn mo, pagtingin mo sa kamay mo, wala na pala isang daliri mo. Kidding aside guys, sobrang saya ko ngayon. Kasi guys, ngayong taon nabili ko yung V10 saka V11. Kahit standard version lang yun. Para lang guys, pampakumpleto ng collection ko ng mga WRM. Sana guys, next year mabili ko yung mga highest variant nila. Siguro guys, sama na natin yung WRM 12. Kung meron man. Yeah, paawat ka naman. Wala nang nagpe-play na video. Salita ka pa rin ng salita. Sorry na. Share ko lang.